Hallelujah, hallelujah, I live in remembrance. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po again sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako po naman ang inyong tatanungin, sa biyaya at awa po ng Panginoon ay nasa mabuti naman po akong kalusugan. Katatapos lang po ng aking laboratory when was that? Saturday. At sabi po ng doktor ko, controlled pa naman ang aking diabetes. Ang akin pong cholesterol ay below the normal diabetic level. It's within normal, no po. 1 point something yung aking cholesterol. Yung akin pong uric acid is okay naman at ang aking kidney ay okay pa. So sabi ng doktor ko, you're good for another 3 months. Ayan. So purihin po ang Panginoon. At dalangin ko po na kung kayo man ay nasa mga karamdaman, ano man po ang inyong kalagayan sa buhay, hanapin po natin yung kapayapaan na nanggagaling po sa ating Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, and may the peace of God that passes all understanding be in your heart. Ano po? So sa oras pong ito, atin pong ipagpapatuloy, part 2 tayo ng ating pagtalakay kung saan iniwanan natin noong nakaraang Biyernes. At ito po ay again, hindi ko po paboritong subject itong mga bagay na ito. It is all about tithing. Hindi ko po ito paborito, pero naniniwala po ako na kailangan ituro. Hindi ko po ito paborito dahil hindi ko po ito ginagawa. Ginagawa po namin ito. At it is my duty as pastor and the minister of the gospel to teach not only those things na magaang ituro, kung hindi yung mga mabibigat na subject na ituro. At alam niyo po yung usapin ng pera at usapin ng pagkakaloob, isa sa mabigat na subject yan na pag-usapan dahil lagi na po kasing nababrand ang simbahan na nangunguha lang ng pera ng mga kaanib. Ito po kasi ang uso sa ngayon na talaga namang namamayagpag yung mga relihiyon na wala naman talagang intensyon at interes kung hindi ang kapakinabangan ng kanilang mga bulsa. Marami pong mga pastor na talaga namang hihingian ka ng pledges, hihingian ka ng katakot-takot na offering, may offering para sa radio program, may offering para sa television program, may offering para sa sweldo ng pastor, may offering sa building, may offering para sa sound system, may offering para sa kung saan-saan pang mga offering. Ito pong mga kapatid ay nakakatulig na. Kapag linggo-linggo makikita mo yung katakot-takot na mga announcement ng mga simbahan tungkol sa offering. Alam niyo po mga kapatid, I've been a pastor for quite some times now. At if there is something na hindi ko po madalas isinesermon sa pulpito, ay ang usapin ng pera. Lalo na po yung mga kaanib ng Winnipeg Unida, ng church na aking pinaglilingkuran ngayon. Hindi po ako malimit mag-discuss niyan. At ito po mga kapatid ay isang bagay na gusto ko pong tinatalakay sa mga pag-aaral, sa discipleship, para po ang mga kaanib ay nagkakaroon ng pagkakataong magtanong at maglinaw sa mga pagtuturo. Hindi yung parang ang pulpito ay ginagawang pang-hold up at shotgun ng mga pastor na pag hindi kayo nagbigay, kayo'y hindi pagpapalain. Pag hindi kayo nagbigay, kayo'y sasalutin at magkakaroon ng curse. Naku po mga kapatid, ganito po ang trabaho ng mga pastor sa panahon ngayon eh. At talaga hong minsan ilalatag sa inyo yung mga pangangailangan, mga katakot-takot na mga ministeryo, pero yung pastor ninyo, tingnan nyo naman, napakaganda ng bahay. At ang mga sasakyan ay puro bago at talaga namang namumuhay ng lavish kind of lifestyle. Tapos sasabihin, ang lingkod ng Diyos dapat halimbawa ng prosperity at halimbawa ng pagpapala. Mga kapatid, bukas po, iyon naman ang ating tatalakayin. Bilang lingkod ng Diyos, ano ba yung mga inaasahan sa atin?
So, bukas pa ho yun. So, ngayon, dito muna tayo. In fact, hindi naman po masama magtalakay tungkol sa pera kasi this is also part of our Christian responsibility and being a Christian steward. Kaya po gusto ko sanang talakayin yung Christian stewardship as a whole. Pero sa dami po ng mga request ng mga kapatiran, ng mga tatalakayin at pag-uusapan, nagre-react pa tayo minsan sa mga sirkumstansya at wave ng mga teaching na kailangan nating tugunan sa panahon ngayon, hindi po natin matalakay ng sabay-sabay. Pero kung tayo naman po pagpapalain pa ng Diyos ng buhay at ng kalakasan, matatalakay din po natin sa tinig ng pag-asa ang mga bagay na ito pagdating ng araw. No, so without further ado, let us go to the topic today and discuss tithing again, part 2. So, ang pag-aaralan natin ngayon, reasons, or should I say, excuses that people give for not tithing. Ito yung mga dahilan kung bakit ang mga tao ayaw mag-tithes. And the following are the most common reasons. Ewan ko po kung dati kayo na mananampalataya na ay nagiging reasons din natin ito or excuses for not giving the tithes. Narito po ang ilan. Yan. So, sabi po, reasons that people give for not tithing. 1. I cannot afford it. I cannot afford to tithe. Ang tanong, why? The truth is, they can't afford not to tithe. Tithing releases the windows of heavens and rebukes the devourer in Malakay chapter 3, 18 to 12. Ang sabi po ng Malakias kung atin pananampalatayan, pananampalatayanan ito ang nagbubukas ng pintuan ng langit at subukin daw natin ng Diyos kung hindi niya ibuhos ang pagpapala. Now, what are the reasons you cannot afford? You don't want that? You don't want God to open the door and pour out His blessings? So, kapag hindi po natin pinapaniwalaan ang mga bagay na ito na ang Diyos ang pinagmumulan ng pagpapala at pinagmumulan ng lahat ng bagay sa buhay mo, then, don't do it. Pero ako bilang mananampalataya at nagtitiwala sa Diyos na ang lahat ng meron ako ay galing sa Diyos, it is my duty. I cannot afford not to tithe. Kasi gaya ng tinalakay na po natin ang first part, lahat ng bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos, nagtitira siya ng something na Kanya that represent His authority. And tithe is one thing that God reserved for Him. That is my way of supporting my bride. That is my way of supporting my church. That is my way of supporting my Levites. Those who work for me. Now, full time. Di po mga kapatid. Ito nakakalungkot. Yung mga simbahan, they want a full-time pastor with a part-time salary. No, nakakalungkot naman ho yun. Yung mga pastor nyo, hindi naman nagtrabaho sa secular job. Talagang they dedicated their lives for the ministry. And yet, hindi nyo kinoconsider yung kapasidad na mabuhay kasama yung kanyang pamilya ng marangal na klase ng pamumuhay dahil wala kayong maipagkaloob na sweldo. Why? Because you are not giving back your tithes. So pangalawa po, sabi, God doesn't need my money. The truth is, our giving is a reflection of our heart. Naniniwala po ba kayo doon? Our giving is a reflection of our heart. Where our treasure is, there are our hearts is as well. Matthew chapter 6 verse 21. Kung nasaan daw ang ating kayamanan, nandun ang ating puso. Totoo, while God does not personally need our money or anything from us because He can provide for Himself. God is the author of everything. He can make money if He want to. He doesn't need your money in essence. But it does take money to fulfill His work on earth. God gave us a great commission to preach the gospel, to extend the kingdom of God. And that is a responsibility that God placed in the hands of His
children of the believers of the church. Basic na basic naman po ito. Tayo po yung gagawa nito kasi inutusan tayo ng Diyos na gumawa nito. How can we support that? By giving back the tithes. So, God doesn't need my money, hindi po yun katuwiran dapat ng isang Kristiyano. Sapagkat alam ng isang Kristiyano na kung hindi ka man magiging paa at bibig ng Diyos para maging instrumento ng kanyang pamamahayag, pwede ka namang tagapagpadala ng paa at bibig ng mga misyonero rather, para humayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. In what means? Sa pamamagitan ng pagsuporta, sa pamamagitan ng pagbabalik ng iyong ikapo. Nakuha niyo po yung pinupunto? May responsibilidad tayong mga Kristiyano. Pangatlo, I forgot. The truth is, many people are undisciplined in their giving. Ito po. Subukan niyo po kaya na yung inyong mga regular na binabayarang bills, kuryente, mortgage ng bahay, mortgage ng kotse, tubig, utilities. Subukan nyo kaya makakalimutan. Yung nakakalimutan, ako po nangyayari sa akin yan eh. Hindi po automatic, deduction. Yung, paano ba yun? Hindi automatic payment, rather. Yung aking mga utilities, like yung water. Pwede nyo po kasing i-set up yun sa inyong account sa banko na automatic na payment yung bill ng kuryente, tubig. Ako po, lagi ko po nakakalimutan mga kapatid, yung akin pong telepono, yung akin pong cellphone. At madalas po ito nakakalimutan ko. Minsan po, 2 buwan, no? Minsan 3, nakakalimutan ko. Hindi ko pala nabayaran ito. Kaya, ano nangyayari pag nakakalimutan? Lalo lang lumalaki. Alam niyo po ba mga kapatid, sa Bible, kapag nakakalimutan mo ibigay ang tithes mo, sa susunod na buwan, ibibigay mo ito, pero may 20% plus more. That is how the tithes is operating on the Old Testament. Matatalakay din po natin yan later on. Pero that is how it works. Kaya nga po, ang tithes hindi rin inuutang eh. Ewan ko po mga kapatid, may mga pastor po na nangungutang ng tithes. Ang problema, paano mo to babayaran? Ang Diyos hindi nagpapautang, nagbibigay nga ang Diyos eh. Hindi po ba? Pero hindi po nagpapautang kasi ang utang nag-aalipin sa iyo to. Nag-aalipin ka, kanino? Sa pinagkakautangan mo, ang tanong, kanino ka ngayon magkakaroon ng loyalty? Sa Diyos ba? Hindi. Doon sa treasurer. Doon sa nagre-release ng pera. O kaya doon sa council na pinagkakautangan mo. Kaya pastor, kung may utang ka sa church, mahiya ka sa buto mo. Kayo namang simbahan, kung talagang may pangangailangan si pastor, kayo na pinaglilingkuran niya, huwag nyo nang pautangin. Gawan nyo ng paraan para matugunan ang pangangailangan kung talagang pangangailangan. Like emergency, manganganak yung anak, o manganganak yung asawa, o kaya na-aksidente yung anak, i-hospitalize yung anak. Responsibilidad naman natin yun bilang simbahan para tulungan si pastor. Pero para hindi makapangutang si pastor, yung iba naman, anyways, kung talagang kailangan mangutang pastor, mangutang ka na sa iba, wag lang sa pera ng simbahan. Kasi gagamitin niya ng dyablo para ikaw ay makipagkompromiso. Ang problema paano mo to babayaran? No? Ngayon, papayag ka bang salary deduction? Di ba? Sakit naman nun. Gagawin ng treasurer, yung sweldo mo, babawasan ng 200 monthly or weekly. O babawasan ng para bayaran yung dating utang mo. Magkakaroon na ng komplikadong sistema. No? Kaya, para hindi makakalimutan, talaga hong proper budgeting ang importante dyan. Inuuna nating alisin yan. Tithing must be seen as a priority. The first check written from our increase is the tithe. Kami po, tinry namin yung mga anak namin na ganun eh. Sabi nga ng Proverbs 3:9-10, unahin natin na sa Diyos yung una. Kapag inuna natin ng Diyos, hindi lang po mga kapatid sa oras, hindi lang sa paglilingkod o ministeryo, kung hindi sa usapin ng pera. Una siya sa ministeryo pero hindi siya una pagdating sa ating wallet. Hindi siya una pagdating sa paycheck. Hindi siya una pagdating sa pera.
Hindi uubra yun. If we will put God first in our lives, in the totality of this life, siya dapat una. Amen? So, para hindi siya makalimutan. Pang-apat, I don't see the benefit. Yan po yung sabi. I don't see the benefit. The truth is, we do not do it to get something in return. We don't do tithes in order to get something in return. Why? Because the blessing that you have, the reason that you have money right now, is a blessing na in the first place. You cannot give what you don't have. You cannot return what you don't receive. However, the benefits of tithing are both natural and spiritual. Faithfulness with money position us to receive the true riches of His blessing is spiritually. Luke 16:10 hanggang 12. The benefits are not always seem immediate, or immediately, but God promised to supply all our needs. When God says, prove me in this, He is not talking about trying it for a week or a month. Minsan kasi ito ang problema. Prove me, sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako rito. Ito ngayon ng isang Kristiyano, susubok. Subukin ko nga si Lord itong linggong ito. Tingnan ko kung talagang uubra. Mga kapatid, that is not how it works. Ano po? The benefits are not always financial in nature. Para bang, ang ginagawa niya parang investment ang Panginoon eh. No, sige Lord bigay ko itong tithes na ito. Sabi mo, siksik, liglig, umaapaw ang pagbalik Mga kapatid, sometimes tithing test our hearts and help us deal with covetousness. Ito yung issue covetousness. Yung bagay na hindi iyo ay kukunin mo ba at gagamitin mo. Someone once said that tithing is God's cure. God's cure for what? God's cure for covetousness. Kapag ikaw ay natuto na ibalik sa Diyos ang sa Kanya at ibalik sa Diyos ang hindi iyo, ginagamot nito ang iyong matinding paghahangad sa kayamanan. No? And you will see the benefit. Una, magiging payapa ka, secured ka na ang Diyos ay magpo-provide ng katugunan ng pangangailangan mo. That is His end of the deal. Your end of the deal is to bring back what is required of you. Panlima, it is Old Testament, not New Testament. Ito yung argumento. Hindi naman yan pang New Testament The truth is, New Testament giving is much stricter. Take note of this. Ang New Testament giving is much stricter than the Old Testament giving. Naniniwala po ba kayo doon mga kapatid? Sa New Testament, mas magaang, ang New Testament mas mabigat kumpara sa Old Testament. Kung nabibigatan kayo sa tithes, sundin nyo ang New Testament, mas mabigat ang New Testament. Because giving in the New Testament surpasses giving in the Old Testament. And people who do not want to tithe will try to spiritualize their position by saying that I let the Holy Spirit lead me in my giving. Naku po, alibay nyo lang yan kapatid. The truth is, most people who say this do not give very much. No? Yung mga tao na nagsasabi na He allowed the Holy Spirit to lead him in his giving ay mga taong hindi naman talaga nagbibigay. Alibay lang nila yon. If they genuinely prayed about their giving patterns, tandaan po ninyo, if you truly are praying for your giving patterns, the Holy Spirit would challenge you to come up higher. He always does. And the Holy Spirit will not say to you, do not give lesser than what is required. Kaya yung mga nag-i-spiritual kunwari na
hinihingi yung guidance ng Holy Spirit on His giving, they are not doing it on the purpose of giving back the tithes. They are on the purpose of giving less. They are spiritualizing their position by saying, I will ask the Holy Spirit leading. Tandaan niyo mga kapatid, when you practice true New Testament giving and you will go well beyond tithing, you will realize na mas mabigat ang New Testament giving compared to the giving back of the tithes. Tingnan po natin mga kapatid, ano ba ang relationship ni Jesus sa law? Nakalimutan ko ng pindutin eh. So let us look at Jesus' relationship to the law. Ano po bang relationship ni Jesus sa batas? Narito ba si Jesus para wasakin ang batas? Kung sinasabi po natin that tithing is the Old Testament and not supposed to be followed in the New Testament, let us look at Jesus' relationship to the law. Number 1, Jesus came as the reality to which the law pointed. Sabi po ng Colossians chapter 2, 16 hanggang 17, Hebrews 10 verse 1, ano sabi? The law of Moses represented the shadow or the type that pointed Jesus who brought in the reality. So Jesus came as the reality to which the law pointed. Kung si Jesus ang itinuturo ng kautusan at siya'y naparito, ang susundin natin ay ang Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa mga kautusan ng Old Testament? Sinira niya ba ito? Yung po bang mga utos sa Old Testament ay sinira ng Panginoon nung siya'y dumating? At sinabi ba ng Panginoon na ito'y pasuna at hindi na to dapat sundin? Ano po ang sabi? Pangalawa, no, He made the law honorable. Isaiah 42 verse 21. Ano sabi niya? So the Lord is well pleased for His righteousness' sake. He will exalt the law and make it honorable. Sino ba yung Lord na binabanggit dyan? Ang Lord na yan pertains to the Lord Jesus. Sa kanyang pagparito, ano sabi? The Lord is well pleased for His righteousness. For His righteousness' sake, He will exalt the law and make it honorable. Jesus made the law honorable. At ano po ang nangyari? Matthew 5:20, Jesus internalized the law. Ano sabi niya sa Matthew 5:20? No? For I tell you that unless your righteousness surpass that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kanino niya binabanggit ito? Sa mga nakikinig sa kanya, linaw po niyan, maliban na ang inyong katuwiran ay lumampas. Saan? Sa mga Pariseo at sa mga teacher ng batas, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Ano pong pinakikita ng Panginoong Hesukristo? Na ang kabayaran ng kasalanan ay ang pagsunod sa kautusan. You need to be perfect in the law. And no one is perfect in the law, even the Pharisees and even the teachers of the law. Siya lang naman ang nakasunod niyan eh. He internalized the law. Ako lang ang nakasunod niyan. Sabi ng Panginoon. Kaya nga po siya lang yung walang kasalanan, nakasunod sa lahat ng kautusan, kaya nga po siya naging handog na walang dungis. Nakuha niyo po mga kapatid. Siya lang po yung walang dungis na karapat-dapat, korderong unblemished to pay the sin. At yung sin not meeting the mark. Nagkamali, nagkasala, sumuway. Saan? Sa kautusan. At ang Panginoong Hesukristo, siya po yun. No? The law of Moses dealt with the fruit of sin or the external acts. Jesus dealt with the root of the inner attitude that motivate the external act.
Now, ang tanong, how do we exceed the level of righteousness or law-keeping that they set? It has to do with the heart. No? Matthew 23:23, ano po sabi? Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, which is justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Si Jesus po nagsasalita niya at ang kausap niya, mga Pariseo. At sinasabi po sa kanila, tama yung ginagawa niyo. You ought to have done. Ano yon? Ano po yung dapat ginagawa na yon? Giving tithes? Of what? Of mint, anise, and cumin. Ito po yung mahalagang mga bagay na dapat ibinibigay. Pero, huwag ninyong kakalimutan yung higit na mahalaga rin. Leaving the others undone. Hindi ko pa sinasabing hindi mahalaga rin. Kundi ang point dito ng Panginoong Jesucristo, if you're going to analyze that statement of His sa Matthew 23:23, hindi niya sinasabi sa mga Pariseo at mga eskriba na wag na kayong mag-ikapo, wag na kayong magbigay ng inyong tithes. Ang gawin nyo na lang ay justice, mercy, and faith. Hindi naman ganun eh. Ang sabi ng Panginoon, tama naman yung ginagawa nyo. Nagbibigay kayo ng tithes. Pero wag nyo kalimutan ng justice, mercy, and faith. Nakuha nyo po ba yung pinupunto, mga kapatid? Now, how do we exceed the level of righteousness? By keeping the law. By keeping the law. Ngayon, kayo nagsasabi na yung mga kautusan na hindi na dapat natin sinusunod. Mga kapatid, yung tunay na mananampalataya na tinubos ng Panginoong Jesucristo, matututong sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen po ba? So, Jesus restored to us the highest law. And that is the law of love. No, Isaiah chapter 42:21, Matthew 5:18 to 30, Matthew 22:36-40, Acts 20:35. Basahin niyo po yung mga talatang yon. And when you fulfill the law of love as given by Jesus, you automatically fulfill the divine principles behind the Old Testament laws. Wala po ni kudlit ni bagay na tuldok sa lumang tipan na mawawala sa kautusan ng Diyos. Bakit po? Ang Panginoon, ipinaliwanag po ang kautusan. Ipinaliwanag ang pagsunod dito. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8. No? Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that is was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of His sinful flesh. In account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Basahin niyo po yung paulit-ulit. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ, na hindi nakalakad sa katuwiran, who do not walk according to the flesh. Jesus ang binabanggit yan. He did not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Now, ngayon tayo, na hindi tayo nakalakad sa Spirit, si Jesus ang gumawa nun sa atin. Ano po ang sabi? For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, no,
but according to the Spirit. Now, tingnan niyo po itong diagram na ito. Yan. Si Jesus nagturo. Yung pong topic, murder. Ano sabi ni Jesus? Do not hate. Pero ano sabi ni Moses? Do not kill. Si Moses in the Old Testament law says, do not kill. That was the law says. Pero si Jesus, yung pagkagalit ay pagpatay na. Sa adultery, no adultery, Moses said. Pero kay Jesus, hindi adultery usapan. Tumingin lang ng may pagnanasa ay nagkakasala na ng adultery. Sa divorce, kay Moses, he permitted for any cause. Pero si Jesus, greatly restricted. Sa pagganti, sa Bible? Eye for an eye in the old. Pero kay Jesus, turn the other cheek. Sa kaaway, hate allowed. Meron yung imprecatory prayer Pinapanalangin yung mga gumagawa ng masama sa kanya. Iganti mo ako, Panginoon. That was in the Old Testament. And prophets in the Old pray an imprecatory prayer. Pero si Jesus, ano sabi niya? Love, bless, and pray for your enemies. Within the Old Testament law is a spiritual principle that carries over into the New Testament age. Hindi po binaliwala. Kaya lang po, kung i-analyze nyo, mas matindi. Hindi pa baba, kung hindi pa taas. Kaya when it comes to giving, kung 10% in the Old Testament, ay ba mas malupit sa New Testament? Now, let us look at it. Atin pong pag-aralan. The type of giving in the Old Testament. Tingnan po ninyo. Ano po bang type of giving in the Olds? Una, tinatawag na the Lord's tithe. The principal area of tithing in Israel's economy was referred to as the Lord's tithe. Leviticus chapter 27 verse 30. Ano sabi diyan? And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, this is Lord's. This is the Lord's. It is holy to the Lord. So yun po yung binabanggit diyan. This tithe consisted of 10% of all their increase before anything else was taken out. Gross nga yan Ang usapan niya gross. Before anything was taken out. It was used primarily for the support of whom? The Levites, the minister of the congregation. No? Mababasa rin natin yan sa Numbers chapter 18, 21. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return for the work which they perform, the work of the tabernacle of meetings. Yan po yan, no? All the tithes of the land, whether seed, para yun sa Diyos, para pantugon sa mga Levita. That is the Lord's tithe. Ngayon, meron pa hong tinatawag sa Old Testament the second tithe. Ano yan? So yung second tithe, mababasa po natin sa Deuteronomy 14:22 hanggang 26. Ito po yung additional tithe that was to be set aside to be used for religious observances. Yung unang tithes para sa mga Levita. Yung pangalawang tithes para sa mga piyesta. Religious observances. Deuteronomy 14:22-26. Ngayon, meron pang ikatlong tithes. The third year tithe. In addition to this, every third year, they were to give an additional tithe for the poor and for the needy. Deuteronomy chapter 14, 28-29, Deuteronomy 26, 12-14. Mababasa po natin yan. And for this reason, the third year was called the year of tithing. Meron po niyan. Pangatlo yan. At hindi lang po yan. Ano pa ang offering? Meron pa hong tinatawag na the sin offering or yung trespass offering.
Mababasa po natin ito sa Leviticus chapter 4 hanggang chapter 7. Yung batas para po sa kaloob sa inyong mga kasalanan. That was in the Old Testament. Pang-apat na offering na yan ng Old Testament. No, panlima, no, ito po yung tinatawag na peace offering. This was offered as a voluntary offering and was sometimes referred to as the sacrifice of thanksgiving. Ano po? This was offered when someone was particularly thankful for something that God did. When God heals, no, yan po, nagbibigay sila ng pera. When He works in the heart of one of the children of Israel, they offer money. No? At yung kapag na-spare sila sa mga calamity, they offer peace offering. No? So, yan po yan. Nasa Leviticus 7:11 hanggang 21. At pang-ani, meron pa akong tinatawag na burnt offering. The whole burnt offering. Ito po yung mababasa natin sa Leviticus chapter 6. This was an offering of the entire animal to be consumed. It spoke of offering one's entire, self to God as a burnt offering. Buong baka, buong kambing, buong guya. Di ba natandaan nyo? Sa Leviticus 6 at nung lalabas na po yung bansang Israel sa Egypt, nagkatay po sila ng kordero, no? Tapos yung mga wala, binigyan po nila. They made that as an offering, a whole burnt offering. Ano po? Pagkatapos, meron po tinatawag na meal offering, Leviticus chapter 6. This was a voluntary offering that was given as an evidence of renewed consecration to the Lord on a personal level. Meron pa rin pong firstborn of the flocks and herds. Yung unang bunga, unang anak ng flocks at ng iyong kawan. Numbers chapter 18 verse 17. Tapos meron pa rin pong the first ripe crops. Yung unang nahinog na bunga, Exodus 34, Leviticus 23, Numbers chapter 18. Ayan po yung mga talata. Sa Old Testament, beyond the tithes, which were mandatory, there were a variety of free will offerings that were entirely up to the individuals to do. Deuteronomy chapter 12, verse 6. So, ano po sabi ng Deuteronomy 12:6? There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, your vowed offerings, your free will offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Now, tingnan po ninyo, katakot-takot na offering yan sa Old Testament. Now, anong turo ng Panginoong Hesukristo? Jesus taught the principle that stood behind the law and He internalized the law. Mark chapter 12. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money in the treasury. And many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrans. So he called his disciples to him and said to them, Assuredly, I said to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. If you give, you will receive. Your gift will return to you in full measure, pressed down, shaken together, to make room for more, running over. Whatever your measure you use in giving, large or small, it will also be used to measure what is given back to you. Luke chapter 6, verse 38.
Ang prinsipyong ito, mga kapatid, ay hindi po nagbabago. Hindi ko po sinasabi na gayahin natin yung Old Testament. Kasi ang argumento nyo, ang tithe is an Old Testament culture. Hindi lang po iyon ang way of giving in the Old Testament. Kung titingnan po natin kung Old Testament ang pattern, ay naku po, yung tithes lang po, 32% na yon kasi 3 uri ng tithes yon. Kung tithes doon sa una, na pangalawa, pangatlong tithes, edi 30, 12, ano yun? Tithes, 10, 10, 10. Edi 30% yun na tithes. Ang kahingian, di po ba? So, let us look at the New Testament way of giving. New Testament way of giving. 1. We are to give generously. 2 Corinthians. This is not the tithe, mga kapatid. I'm not talking about the tithes here. This is giving. So, giving, tithing is not giving. Tithing is bringing back. That is not yours. So, here is giving. And this is beyond the tithes. Sa New Testament, kapag ikaw ay magbibigay, huwag ka nang magbigay kung mabigat. Hindi po ito, mga kapatid, pangungonsensya. Hindi po ito pangungonsensya, kundi ito ay pag-encourage. Why? Kasi magbibigay kay, that is beyond the tithes. Hindi na po required ito. Ano po? Giving is not required in the New Testament. Because once you give back the tithes, solved na yun lahat. Nakuha niyo po? Kung solved na ang lahat ng pangangailangan ng mga libita at ng simbahan, pati na po ang propagation ng gospel, lahat ng kailangan ng simbahan, why do we need to give? Kaya kung i-analyze nyo po, ang mga talata na ito sa New Testament, hindi tayo nire-require na magbigay. This is voluntary. No? Kung magbibigay ka, generously. Kung hindi naman, di wag. Kasi po dapat willingly. Kung nabibigatan, huwag na magbigay. Kasi nga naibalik mo na yung 10% eh. That is what required. Dapat proportionately. Ano po? Ano pa? Lovingly. Cheerfully. Thankfully. Sacrificially. Bakit sacrificially? Kasi nga naibigay mo na yung tithes eh. 90% na lang yun. Yung 90% na yun, yun yung sa'yo para gamitin mo sa mga bagay na gusto mong paggamitan. Yung 10% na ibalik mo na, giving na pinag-uusapan natin dito. Pwede mo tong hindi gawin. Pero kung gagawin mo at magbibigay ka, halimbawa sa mahirap, do it as unto the Lord. Para masaya. Para maligaya. Hindi po ba? At hindi nabibigatan. Kaya when it comes to the New Testament giving ang pinag-uusapan dyan. And that is beyond your tithes. And to that, you are not required. Nakuha niyo po? Kaya po kami, wala na po kaming giving sa church. We are collecting the tithes. Ano po? Ano yung giving? Ngayon, minsan, may mga pagkakataon na talagang giving para sa mission. Pero kung tutusin, hindi na po dapat nangongolekta rin eh. Kasi po kami, ang sistema namin dito sa Canada, yung 10% ng income ng local congregation, pinapadala po namin sa mission board. At yung mission board, doon po namin pinapadala yung tithes ng amin pong simbahan. Para naman yun sa mission at church planting work. Kaya nga, hindi na namin dapat ipinopromote yung mag-support pa tayo, mag-support. Hindi na, kasi ibigay lang natin yung tithes natin. We are following. Ibalik lang natin, rather, hindi ibigay. Ibalik lang natin yung tithes natin. Wala na kung ano-ano pa ng mga koleksyon na hindi naman dapat required. Ngayon, kung magbibigay at we go beyond, kasi gusto nating tumulong, gusto nating bumili ng electric fan para sa church, so be it. But not your tithes.
Do not use your tithes money para love gift kay pastor. Do not use your tithes money para bumili ng air condition. Do not use your tithe money para, para magpakain sa mga pastor. No. Kasi hindi iyo yun. Sa Diyos yun. Ngayon, kung gagawin mo yun, part of your extra giving, then do it generously, willingly, proportionately, lovingly, cheerfully, thankfully, sacrificially, and do it as unto the Lord. Nakuha niyo po? Pero hindi tithes ang pinag-uusapan dyan. Giving yan. Hindi yan required. Amen? Paul the Apostle outlines principles of New Testament giving sa 2 Corinthians 8 hanggang 9. Po, kung kayo po ay palabas 15 ito. 15 principles of New Testament giving. Again, when Paul is talking about giving, automatic na po na hindi na tithes ang pinag-uusapan dyan. Nakuha niyo po? Kasi po, giving na yan. Diba? At sa Old Testament, there are tithes, 1, 2, 3, and there are giving also, na in-outline ko na kanina. Yung tithes, that is automatic for the children of God, while the giving is optional. It's up to you. Diba? Giving in faith. 1 Corinthians o 2 Corinthians 8, 1 to 15. Kung atin pong babasahin yan. Ano po? Mahaba yan eh. So, bibilisan na lang po natin yung mga talata. Ano po? Pero ayun po yung talata, 2 Corinthians 8. Ano po? Ang sabi dyan, giving in faith. This is the first one. It requires grace from God to give. 2 Corinthians 8, 1 and 2. Ano po? Ito po yung giving in faith requires grace from God. Ano po ang sabi ng talata? Now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their outflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. When we walk in the law of love and have a godly desire to give, God will favor us to be able to give generously, even when all of our personal needs are not met. Ito pong simbahang ito, mga kapatid, ito pong Macedonian churches. Galing po iyan, mga kapatid, sa pananampalataya na turo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isang Hudyo. Alam niya ang pananampalatayang Hudyo, kulturang Hudyo at batas ng mga Hudyo. Sa pagkakaloob, alam ni Apostol Pablo na ika po ang pangunahing paraan ng pagkakaloob. Naituro niya to sa Macedonia. No, hindi man binabanggit directly, it was implied na ang pinag-uusapang kaloob, generosity ng mga Macedonian ay yung pagkatapos na po na mailabas yung kanila pong mga kaloob na ikapo. Kaya dito po makikita po natin out of the most miserable situation. Kumbaga, ito na lang yung natitira sa kanila eh. No? Probably these are the 90% remaining of what they have. But still, in spite of that, they decide to give generously. Kung i-analyze nyo po ang sitwasyon nila, mga kapatid, ang mga simbahan nung araw ay meron pong pangunguna ng mga unang mga disipulo sa Jerusalem. Tama? They are considered to be the headquarters. They are the head of the leadership of the church. And they are being supported also by the local congregation. Sa panahon natin, ganito eh. Diba? Kung itong mga local congregation magbibigay lang ng kanilang mga ikapu for the furtherance of the gospel, wala na pong ibang offering na hihingiin pa. Wala na pong ibang offering na hihingiin pa.
At kung magbibigay po tayo ng bukal at ayon sa kagustuhan na lang natin. But what is required is for us to give back the tithes. Pag ibinigay natin yon, solved na po ang lahat, mga kapatid. Kaya kung ikaw'y pastor at ikaw ay mananampalataya, pag natutunan mo ito, ibalik mo lang ito, hindi mo problema simbahan pagdating sa finances. Hindi mo problema ang simbahan sa pagpapasweldo ng pastor. Mabilis makakabili ang simbahan ng mga bagay na kailangan para sa ministry. Nakakalungkot na ang tagal-tagal na ng mga simbahan and yet hanggang ngayon naghihikahos. Ano pong dahilan? Simple lang yan. You are not giving back what is required. Tama? Ngayon, sino ang sisisihin? E di ang mga pastor na hindi tinuturo ang katotohanan ng bagay na ito. At ang mga pastor na hindi rin sumusunod sa prinsipyo ng pagbabalik ng ikapo. Kaya patuloy na hirap. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na gayahin niyo ako. Pero lahat po ng simbahan na destinuhan ko, mga kapatid, lahat ng mga simbahan na destinuhan ko, tinuruan ko po ng prinsipyong ito. At hindi po dumating yung pagkakataon na naproblema ako kung saan kukunin ng simbahan yung mga panggastos, gastusin sa ministeryo, at yung sweldo ng lingkod ng Diyos. In fact, yung mga simbahan po na nadistinuhan ko, naging instrumento pa para makapag-misyon at makapag-church plan sa ibang mga simbahan. Because of that principle. Amen? Kaya, ito lang naman po ang problema eh. Kahit saang lugar kayo pumunta. Sabi nila, Pastor, hindi mo naman alam tong lugar namin eh. Mahirap lang tong bansa na ang lugar namin na kinalalagyan ng aming simbahan. Mga kapatid, naniniwala po ako, bawat lugar, may kanya-kanyang dynamics. Kung nasa rural area yung church mo, ang kagandahan na nasa rural area ang church mo, wala ring requirements na masyadong mabigat yung rural area church compared sa urban setting ng church. Ang problema, ito pong mga pamamaraan ng mga simbahan, pinipilit nating gayahin ang mga nasa urban churches. Pinipilit nating itulad yung simbahan ng rural sa urban setting. Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin? Nandun ka sa bundok, mga mangyan yung miyembro. No offense, sa mga katutubo. Sa mga mangyan. Okay naman po yun, magministeryo sa mga doon. Pero alam niyo po ang ginagawa ng mga misyonero pumupunta ron? Yung bahay-sambahan ng mangyan ay ipapabato, ipapasimento. Pagkatapos, ano susunod nun? Lalagyan ng drum set, lalagyan ng sound system, lalagyan ng mga kagaya na nangyayari sa rural area, sa urban area. Itutulad. Ang mga nagsisimba nga ron, mga katutubo, mga nakabahagyon. Itama nyo naman, itulad nyo naman, mga kapatid, ang inyong pagmiministeryo sa kultura ng mga taong naandoon. Ngayon, kaya lalaki ngayon yung overhead. Kailangan mo ng sound system, kailangan mo ng ganito. Samantalang pumunta ka sa isang misyon na ang inaasahan na pangunahin ay ipahayag ang ebanghelyo sa mga taga roon. Problema, pinipilit nating baguhin pati ang kultura ng mga misyon na ating pinupuntahan. And that requires higher and mas pricey na overhead. Nakuha niyo po? Baguhin ninyo ang paraan ng pagmimisyon. Nakakita na po ako na binihisan ang mga katutubo ng Amerikana at pinagkurbata. Mga kapatid, anong itsura nun? Di ba? Alam niyo na pagkatapos nun, yung kurbata, hindi naman bagay sa kanila. Hindi nila kultura yon. Dapat nga yung pastor na pupunta ron o misyonero na pupunta ron, mag-immerse siya sa kultura ng nandun. Hindi niya babaguhin ang kultura ng mga yon to the point na igagaya niya sa urban setting. Kaya ang nangyayari tuloy, hindi makasapat yung mga pangangailangan. Pero kung yung mga tinuruan mo ron,
matututo na magbalik lang ng ika-10 ng kanilang tinatanggap, naniniwala po ako that will be also enough sa pangangailangan ng iglesyang itinayo sa lugar na yon. Sabihin nyo kung tama o mali. Pero dahil gusto nyong baguhin, gusto nyo ng bagong building, gusto nyo ng sound system, gusto nyo ng ganito, para itulad sa urban setting ang isang misyon sa bundok, nagkakamali kayo. You will not come to a point na magiging self-governing, self-sustaining, self-propagating ang isang misyon sa lugar na yon. Kaya habang panahon, pinapasan ng mga mission agency ang mga ganong klase ng misyon kasi mali ang utak ng misyonerong ipinadala. Tama o mali? No? Anyways, napunta na tayo sa misyon at church planting. Maganda lang ho yun para at least matuto naman yung mga misyonero natin at mga ibang evangelist na nagmi-mission in order for do the mission right. Ano pa ho ba susunod? Napapalayo na ako. Susunod po dyan, requires giving willingly beyond our natural ability. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Giving, no? Giving in faith requires giving willingly beyond our natural ability. 2 Corinthians 8:3. Ano po ang sabi? If we only give what we know we can give, it requires no faith on our part. Sabi po ng 2 Corinthians 8:3. Ano po? For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Now, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in His service to the saints. Yan po yung Macedonian giving, matindi, hindi po ba? Sabi ni Pablo, nagte-testify ako that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. No? Ibig sabihin yan, entirely on their own, hindi sila inobliga, hindi sila pinilit, hindi yan required. Yan po yung giving. Giving in faith ang tawag dyan. Susunod po, giving faith views giving as a privilege, not as drudgery, to the degree that we may even plead with the recipient to receive our offering. Po, 2 Corinthians 8:4. Yung pong pagbibigay ng may pananampalataya, ikaw pa ang nakikiusap na tanggapin ninyo ang aming munting kaloob. Tanggapin ninyo ang aming offering. Again, offering ang pinag-uusapan dito. Pag sinabing offering, iyo iyon. Iyo. Pero pag sinabing tithes, hindi iyo yon. Kaya nga ang tithes ay hindi offering. Ang tithes ay giving back. Pagsasauli. Hindi ito handog. Ito ay pagbabalik. Dahil ito ay sa Diyos at hindi ito iyo. Ang pinag-uusapan natin sa mga talatang itong sinasabi ni Pablo is beyond what is not required to us. Ang tawag doon, beyond the tithes. And giving is not required, but if you see the need and you have the ability to support the need, then that is giving. Ikaw po ang tutugon dito. Hindi dapat mabigat, hindi napipilitan, dapat masaya. Dahil kung nagbibigay ka ng hindi masaya, napipilitan, huwag ka nang magbigay. Pero yung tithes, ibalik mo pa rin dahil hindi yun sa'yo. Nakuha niyo po mga kapatid? Sabi po ng talata, kailangan po magbigay tayo nang tayo pa ang nagpipilit. Para bang sa sobrang hiya natin dahil pinagpala tayo sige pa, kunin mo pa ito, tanggapin mo pa ito. Nakuha niyo po? Pang-apat, giving in faith requires a giving of ourselves totally to the Lord first, so that we will be able to be obedient to His leading in our giving. Take note, yun pong pagkakaloob, conviction yon. Ayon po sa ibinibigay ng Diyos sa iyo
na conviction. Kaya kapag ang tao na i-offer niya yung kanyang sarili sa Diyos, naniniwala po ako, pagdating sa pagkakaloob, pagbibigay sa offering, hindi po ito mabigat para sa kanya. Kasi nga, yung buong buhay niya sa Diyos na eh. How much more yung mga resources? Sabi po ng talata, sa 2 Corinthians 8:5, and they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. So if Christ is the Lord of our lives, He is the Lord of our finances as well. Panlima, giving in faith requires having a desire to excel in this act of grace. Tandaan po ninyo, giving is an act of grace. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi po ng talata, 2 Corinthians 8:6 hanggang 7, so we urge Titus, since he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. And this is in reference to giving. But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Sabi ni Pablo, kung papaanong pinagpala kayo ng Diyos sa inyong mga pananampalataya, sa pagsasalita, sa karunungan, sa inyong matinding pagsunod at pag-ibig, at pag-ibig sa amin, sana mag-excel din kayo sa grace of giving. To excel is to go beyond the expected measure. It means to outdo or to surpass the normal limits. That is giving. Giving in faith requires having a desire to excel. Sino ang lalampasan mo? Di yung sarili mong pagkakaloob. Hindi yung iba. Nakita mo nagbigay ng 500, lalampasan ko yung gawin ko 600. No, that is competing. Pero kanino ka makiki-excel? Sa sarili mo. Kung ngayong linggo nagbigay ka ng 5 pesos, I need to excel in giving. Next month, I'm going to give 6 pesos. 7 pesos. 8 pesos. Kung wala naman talaga, then go back to 5 pesos again. Then excel again on next week. Depende sa kung anong ipinasya ng iyong puso. And this is, again, on offering and on giving. Hindi kasali ang tithing. Nakuha niyo po? Kasi minsan, kapag pinag-aaralan ito at ang New Testament pattern of giving ang pinag-aaralan, ipinapalagay na natin na hindi nakasali ang ikapo. Wala na ang ikapo. Ang pinag-uusapan na lang natin dito ay offering. Mali ang paraan ng pagtuturo ng pastor ninyo. Hindi po inabolish ng Panginoon ang mga Old Testament. Ipinaliwanag niya to ng mas maayos. May bahagi ng buhay natin na may hold ang Diyos bilang kanyang otoridad, at sa ating finances, ito po ay ang usapin ng ikapo. Kanya yon. Ngayon, itong mga talatang pinag-aaralan natin, ito po ay may kinalaman sa offering. This is besides the tithes. 15 po ito eh. Hindi ko na po matatalakay lahat. Pero bibilisan ko na lamang po para lang makopya ninyo. Kung kayo po ay may pagkakataong magkopya, ayaw ko na pong ulitin to bukas. No po. Natalakay ko na naman po na ilatag ko na ang premise. Ayan na po ang mga talata. It is supposed to be based on love. When you give, base it on love. 7, giving in faith involves making commitment of faith and then following through with those commitments. Number 8, giving in faith is determined by the willingness of the sacrifice involved, not on the size of the gift. So, hindi po ito palakihan. Depende po ito kung, sabi nga sakripisyo ito Take note, ang pagbibigay as sakripisyo. Kasi hindi na po ito required. This is beyond the tithes. Pansyam, giving in faith requires a willingness to stretch out in faith, believing that God will supply. Amen? Yung talaga bang tipong wala na pero magbibigay ka kasi naniniwala ka, God will supply. Pang-10, giving in faith will be tested. No, susubukin yan.
At ikaw mismo sa iyong mga sarili, you know that you are being tested. Kasi hindi naman required ka nito. Pwedeng sabihin ng Diablo, na ibigay mo na yung tithes mo, wag mo nang ibigay yan. And that was a test. So, 2 Corinthians 9:1-5, andyan po yung talata. Panglabing isa, giving in faith involves a generous sowing of seed, realizing that unless there is a significant deposit, there can be no significant return. That is the law of sowing and reaping. 12, giving in faith is done cheerfully because it springs from a deep appreciation and spirit of thanksgiving. 2 Corinthians 9:7. Each man should give what he has decided. Again, that is giving. That is beyond the tithes. 13, giving in faith recognize that God will be generous with us beyond our generosity to Him. 2 Corinthians 9:8-11. 14, giving in faith is a testimony to others of the grace of God in your lives. Again, that is giving in faith. 15, and the last, giving in faith will inspire others to participate in what we are doing with their encouragement and prayer support. 2 Corinthians 9:14-15. Ito po mga kapatid, ang 15 paraan on how giving is in the New Testament. Again, that is giving. That is beyond the tithes. Pagpalain tayo ng Panginoon, saglit po tayong tumungo at tayo po'y manalangin. Naman naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo pong pagtuturo sa amin. Sana po ay nagkaroon kami ng kaliwanagan sa bagay na ito at naturuan kami kung ano po ang prinsipyong tinuturo mo sa amin when it comes to our finances. You are requiring us, O Lord, to bring back the tithes. That is not ours. But you are not obligating us to give. Kung kami po'y nabibigatan, nahihirapan, hindi mo naman po ito nire-require. Pero we believe that bilang mga Kristiyano, mga kapatid, mga Panginoon, at sa oras na ito, dalangin ng aking puso na ang aking mga kapatid ay tumugon na bilang mga mananampalataya, ay umayon kami sa mga conviction ng iyong banal na Espiritu on how we can be used in the aspect of giving. Panginoon, dalangin po namin ang mga kapatid, ang kapatid na Beth Aguila, sa kanya pong nararamdaman ngayon, ipuin mo po siya at igawad mo po ang iyong kalakasan at ang iyong pagpapagaling. Ang Ate Telly Hernandez sa kanyang recovery sa nakaraan po niyang operation sa heart. Ang Kuya Danny Paredes, tinadalangin po namin ang patuloy na probisyon sa kanyang pangangailangan sa kagalingan at patuloy na pagpapala. Ganon din po ang kapatid na Myra Saniana, complete healing po sa kanyang nakaraos na surgery. Ganon din po ang kapatid na Peter Libertino, patuloy pong paghipo at pagpapagaling sa kanya. Ganon din kay kapatid na Tess Castillo, kay Ate LV Pasquel, kay Ate LV De Castro Paredes, patuloy pong kalakasan, Panginoon, ang ipagkaloob mo. Kay Kuya Boyet Sanchez, kay Ate Yoli Dipol, kay Daisy na manugang ni Nanay Honor Santarin, kay Ate Mirna Sapitan, kay Ate Mirna Sinfuente sa kanyang mata, ganun din po kay Kuya Nestor na kanyang asawa. Si Ayi Advincula, patuloy pong kalakasan ang ipagkaloob mo po sa kanya. Kay Ate Esther Bautista, patuloy pong kagalingan, ganun din po kay Ting na aking hipag at ganun din po sa aking may bahay, kalakasan. Patuloy pong pagpapala kay Kakang Lole Atanasio, kay Tatay David Marasigan, kay Nanay Elong Santarin, kay Nanay Engay Hinido, kay Nanay Honor, kay Kuya Ban at Ate Delia Magkawas. Ganon din po kay Ate Divine Purificacion at ganon din po kay Gia. Patuloy din po dalangin para sa mga kapatirang nanonood ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Patuloy mo po kami pagpalain at sa iyo nawa, Panginoon, ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po, Kuya Boyet Kerubin, Kuya Eric Maynez, Ate Paz Mendoza, kay Lay Presa at kay Brother Emong, kay Ate Yoli,
kay Rubin at kay Nanay Flor de Lisa Maines, kay Ate Tele Hernandez, patuloy po kayong magpagaling Ate Tele. Kapatid na Miriam Galvan, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, Ate Paz de la Cruz, kay Debbie Bernabe. Debbie, pagpalain ka ng Panginoon, kasama ka sa aking mga panalangin. Pastor Benjamin Velasquez, magandang araw po sa inyo. Ate Yoli Dipol, magandang araw po. Magandang araw din po Ate Nene Enriquez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ate Cora Dolor, kapatid na Christy Mendoza Reyes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Riza Baybay, Nanay Belen at Tatay Jerry Olaes, kapatid na Nenita Creyos, magandang araw po sa inyo. Ate Del and Kuya Eddie Sauler, magandang araw. Kapatid na Maribeth Eusebio, magandang araw sa inyo. Ate Maricruz, magandang araw po. Kuya Nicandro Sarinas, kapatid na Jeng Eusebio, magandang araw. Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa, kapatid na Eli Fernandez, magandang araw po sa inyo. Ate Agnes Causaren, Kuya Larry Montillano, Nanay Elong Santarin, Ma'am Fin Kalanog, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Ramos, Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales, magandang araw po sa inyo. Ate LV Pasquel, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Delia Magkawas at Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Pasensya na po kayo talaga. Lagi po tayo nagmamadali. So magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Magkita po ulit tayo bukas sa ganitong oras. God bless everyone.